Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo na masaya lagi na makasama kayong lahat dito sa ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kayo ba? Masaya ba kayo sa ating eskwela? Kung happy ka nga, taas nga ang kamay. Taas ang kamay. Kung bibigyan mo si Teacher John ng emoji, anong ibibigay mo? Taas nga ang kamay kung happy face. Aba, maraming nag-happy face. Taas nga ng kamay kung medyo sad face. Wow, meron din. Taas ang kamay naman ng mga naka-wow face. Ayan, marami rin. At itaas ang kamay kung may mga nag-like. Thank you sa inyong pag-like. Thank you rin sa inyong happy face. Thank you rin sa inyong wow face. At hopefully, sa susunod na mga minuto, magiging happy face na kayong lahat. At bago tayo magsimula, paki-like and subscribe naman ang ating Exemplars YouTube kasi nandun lahat ng mga lesson natin. Lahat ng mga episode ng Eskwela, makikita ninyo doon. Aasahan namin ang pag-like ninyo, ha? Alam niyo ba, mga bata, mayroong basic emotion ang mga bawat tao. Yung pangunahing emosyon na nararamdaman. Ito yung madalas mong nararamdaman bunga ng isang sitwasyon. Ano-ano ba yung mga emosyon na yan? Mayroong tuwa, may takot, may lungkot, at may galit. Sa lahat ng emosyon na ito, tuwa, takot, lungkot, galit, ano ang pinaka-favorite mo? Ako, ang pinaka-favorite ko ay tuwa. Favorite niyo rin ba yon? Naku, sana yun din ang favorite ninyo. Alam nyo, kapag ang family ninyo nakakakita ng happy face din ang nararamdaman nila. Nakakaramdam din sila ng tuwa. Nakakaramdam ng kasiyahan. Kapag nakita nila yung mommy and daddy ninyo, o nanay, tatay, lolo, lola, mga kapatid ninyo, kapag nginitian ninyo, o try nyo ngayon, dali, ngiti kayo sa kanila. Anong ginawa nila sa inyo? Di ba ngumiti rin sila sa inyo? Kasi ang happy face at ang happy emotion o ang tuwa ay nakakahawa din. Isang magandang paghawa para sa lahat ng mga tao na nakakasama mo. Parang yung heart mo kinikiliti kapag pinapasaya ka. Pinapagaan ng tuwa ang nararamdaman mo, lalo na kapag meron kang sakit o meron kang hindi magandang nararamdaman. Kaya dapat laging mag-smile, laging happy face, pakita ang lahat ng ngipin. Kahit hindi kompleto, basta labas lahat, okay yan, kitang-kita. Practice tayo. 1, 2, 3, smile! At sa inyong pagngiti, sabihin nyo sa akin, ako si, yung pangalan ninyo. Ako ay isang batang masayahin. O, ikaw nga. Ako si... Pangalan mo? At ako ay isang batang masayahin. Anong naramdaman mo kapag nakatanggap ka ng regalo? Kung ang sagot mo ay letter B, tuwa. Tama ang sagot mo. Di ba lahat naman tayo masaya kapag nakakatanggap ng regalo? At kapag nakatanggap ka ng regalo, anong dapat mong isagot?
Salamat po. Very good. Kapag hindi ka sinali ng mga kaibigan mo sa usapan, ano kayang mararamdaman mo? Letter A, takot. Letter B, tuwa. Letter C, lungkot. O letter D, galit. Kapag hindi ka sinasali ng mga kaibigan mo sa usapan, ano kaya ang mararamdaman mo? Letter A, takot. Letter B, tuwa. Letter C, lungkot. O letter D, galit. Kung ang mararamdaman mo ay lungkot, tama ang iyong sagot. Normal yun. Kasi syempre gusto natin lahat nakasali tayo sa usapan ng mga kaibigan, di ba? Pero kapag meron kang ganong naramdaman na nalulungkot ka, pwede mong sabihin sa iyong mga kaibigan para magkaroon kayo ng pagkakaunawaan. Baka naman kasi nagpaplano sila ng surprise para sa birthday mo pala. Kapag nakakita ka naman ng ahas, ano kayang mararamdaman mo? Letter A, takot. Letter B, tuwa. Letter C, lungkot. O letter D, galit. Kapag nakakita ka ng ahas, anong pangkaraniwan mong nararamdaman? Letter A, takot. Letter B, tuwa. Letter C, lungkot. O letter D, galit. Kung ang sagot mo ay letter A, takot, tama. Kung kinurot ka ng kaibigan mo, aray, kupo. Anong una mong mararamdaman? Letter A, takot. Letter B, tuwa. Letter C, lungkot. O letter D, galit. Letter A, takot. Letter B, tuwa. Letter C, lungkot. O letter D, galit. Kung ang sagot mo ay galit, tama ang iyong sagot. Kasi yan yung initial mo na reaksyon. Nararamdaman ng dibdib mo, ay parang nagagalit ako kasi ang sakit nung pagkurot sa akin. Pero kapag kinurot ka at nakitan siguro sa'yo, patawarin mo na. Lalo na kung nag-sorry naman sa'yo. At kung ikaw naman yung nakakurot, anong dapat mong sabihin? Tama! Magsabi ka ng sorry. Mga bata, alam niyo ba yung kantang Kung Ikaw Ay Masaya, Tumawa Ka? Alam niyo? Okay, sige, kakanta tayo. Parang maraming nakakaalam ng kanta na to Ready, sing! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! O kayo naman. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Very good! O dadagdagan pa natin, syempre. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Dadagdagan natin. Kung ikaw ay masaya, syempre may pagpadyak pa. Pero kung may natutulog sa inyo ng mga kasama sa bahay, mahina lang ang padyak, ha? Okay, ready? Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Isa pa. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Yay! Very good! O, lahat na ba kayo masaya? Lahat na ba happy face? O, taas nga ang kamay ng happy face na!
Ayan, ang dami na. Thank you. Dahil happy face na kayo lahat, meron akong ikukwento. Napakasayang story. Kaarawan ni Ana. Kaya kumpleto ang kanyang pamilya. Ikaw pa birthday mo ngayon? O kung birthday mo ngayon, happy birthday to you! Maligayang kaarawan sa'yo, sana ay masaya ka ngayong araw na to. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, birthday ni Ana, nandun si nanay, tatay, ate at kuya para siya ay batiin at kantahan ng maligayang bati, maligayang bati, maligaya, maligaya, maligayang bati. At ang bawat isa ay nag-abot ng mga iba't iba at munting regalo kay Ana. Nagdasal at nagpasalamat si Ana sa Diyos bago sila kumain. Tuwang-tuwang si Ana dahil niluto ni nanay ang paborito niyang spaghetti. At bumili din ng lechon manok si tatay. Masayang-masaya si Ana kaya nagpasalamat siya sa kanilang lahat dahil naalala nila ang kaniyang kaarawan. Naintindihan niyo ba ang kwento? Kung naintindihan niyo, meron akong ilang mga tanong. Sino ang may kaarawan? Sino ang may kaarawan? Letter A, Kara. Letter B, Ana. Letter C, Daniel. Sino daw ang may kaarawan? Letter A, Kara. Letter B, Ana. O letter C, Daniel. Kung ang sagot mo ay letter B, Ana, ikaw ay tama. Ano ang naramdaman ni Ana sa kaniyang kaarawan? A, tuwa. B, lungkot. C, takot. O letter D, galit. Kung ang sagot mo ay letter A, tuwa, ikaw ay tama! Bakit kaya masaya si Ana? Letter A, kumpleto ang kaniyang pamilya. Letter B, may regalo. Letter C, niluto ang paborito niyang spaghetti at may handa siyang lechon manok. O letter D, lahat ng nabanggit. Bakit kaya masaya si Ana? Letter A, kumpleto ang kaniyang pamilya. Letter B, may regalo. Letter C, niluto ang paborito niyang spaghetti at may handa pa siyang lechon manok. O letter D, lahat ng nabanggit. Kung ang sagot mo ay letter D o lahat sa nabanggit, tama ang iyong sagot. Kayo ba, anong favorite ninyong pagkain? Ano yung favorite ninyo na ihanda sa birthday ninyo? Parinig nga! Naku, nagutom naman ako. Merong nagsabi, gusto daw niya yung fried chicken. Aba, meron pang nagsabi, ang dami. Gusto nila mga cake. O mga nanay, tatay, pakinggan nyo, gusto daw nila ng cake sa birthday nila. Aba, meron nagsabi lechon. Meron pa nagsabi hotdog. Aba. Oy, may nagsabi gulay. Naku, very good yan. Gustong-gusto ng mga magulang yan kapag kakain kayo ng gulay. Sa panibago nating kwento, alamin natin ano naman kaya ang emosyon meron dito. Ang title ay Huwag Malungkot Dahil sa COVID-19, isinulat sa atin ni Jajeline de la Cruz.
Si Bert ay mahilig maglaro ng habulan sa labas ng bahay kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit, nang dumami ang kaso ng mga taong may COVID-19, kailangang manatili muna sa loob ng bahay ng lahat, lalo na ang mga bata. Napapatingin na lang si Bert sa kalsada mula sa kanilang bintana upang maalala ang mga masasayang araw na naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Malungkot si Bert dahil hindi muna sila makakapaglaro, ngunit kailangang sumunod sa batas para maging ligtas at huwag mahawa sa sakit dulot ng coronavirus. Naintindihan niyo ba ang kwento? Ang tanong ko, saan mahilig maglaro ng habulan si Bert? Saan mahilig maglaro ng habulan si Bert? Kung ang sagot mo ay sa labas ng bahay, tama ang iyong sagot. Ano kaya ang naramdaman ni Bert nang hindi siya makapaglaro sa labas ng bahay? Sige nga, ikaw din. Ano yung naramdaman mo nung sinabi sa iyo ng magulang mo na, "Anak, hindi ka muna lalabas ng bahay kasi hindi paligtas sa labas dahil baka mahawa ka ng sakit na COVID-19. Ano yung naramdaman mo? Tama. Nakaramdam din ako nun eh. Tama ang sagot mo. Lungkot. Marami ang nakaramdam ng lungkot nung nalaman nila na hindi mo na sila pwedeng lumabas ng bahay, lalong-lalo na yung mga kagaya niya ng mga bata. Ano kaya ang pwedeng gawin ni Bert sa loob ng bahay para siya sumaya? Sipin niyo nga, kayo, anong ginagawa niyo sa loob ng bahay niyo para kayo sumaya? Tama! Nakikipaglaro sa loob ng bahay kasama ang miyembro ng pamilya, kasama si lolo, lola, tatay, nanay, ate, kuya, mga kapatid, mga baby. Sumasaya pa rin ang bata dahil may mga tao na nakikipaglaro sa kanya sa loob ng bahay. Mga bata, sikapin na sa pamumuhay mo sa loob ng bahay, maging maayos ka ha sa pakikitungo mo sa iyong kapatid kasi kahit anong mangyari, magkaroon man ng COVID o wala, matapos man ang COVID-19, mananatili kayong magkapatid at hindi matatapos yan. Kung walang kapatid, pwede ring makasama ang mga kapamilya sa loob ng bahay na pwedeng makapagpasaya sa iyo. May isa pang kwento na tutukoy sa emosyon na nararamdaman ng bawat tao, kagaya niyo rin mga bata. Ang pamagat ng kwento ay, "Manika ko, maglaro tayo." Sinulat sa atin ni Jajilen de la Cruz. Isang araw, nakita ni Ami na nilalaro ng kaniyang kapatid ang manika na bigay ng kaniyang ninang. Nilapitan ni Ami ang kapatid at pinagalitan niya to. "Huwag mong laruin ang manika ko!" ang sigaw ni Ami. Narinig ito ng kanilang ina kaya agad na nilapitan ng magkapatid. Pinaintindi ni nanay kay Ami na dapat hindi niya sigawan ng kaniyang kapatid. Ipinaliwanag din ng kaniyang ina na mas maganda kung magpapahiram siya ng gamit sa kaniyang kapatid. Kinausap din ng ina ang kapatid ni Ami ay na dapat magpaalam muna siya sa may-ari bago gamitin ang mga bagay na hindi sa kanya. Humingi ng tawad si Ami sa kapatid at nangako din ang kanyang kapatid na
hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Masayang naglaro ng manika ang dalawa at natuwa si nanay dahil nagkasundo sila. Ang tanong, sino ang may-ari ng manika? Sino ang may-ari ng manika? Kung ang sagot mo ay Ami, ikaw ay tama. Ano raw ang naramdaman ni Ami nang makita ang manika na nilalaro ng kanyang kapatid? Ano daw yung naramdaman ni Ami? Ikaw ba, ano nararamdaman mo kapag nilalaro ng kapatid mo yung laruan mo tapos hindi nagpaalam sa'yo? Tama. Yung iba ay nagagalit. Yan yung natural na emosyon. Talagang parang merong tinik sa iyong dibdib at merong nararamdaman kang kakaiba. Ang tawag doon ay galit. Kung ikaw si Ami, magagalit ka ba sa iyong kapatid? Dapat ka bang magalit sa iyong kapatid? Kung ang sagot mo ay hindi, tama naman ang sagot mo. Hindi dapat magalit sa kapatid dahil kapatid mo yon at pwede mo namang i-share ang iyong laruan. Kung ikaw naman, yung kapatid ni Ami, ano yung pwede mong gawin para hindi magalit sa iyo ang kapatid mo? Kung ikaw naman ang kapatid ni Ami, ano ang gagawin mo para hindi magalit sa iyo ang kapatid mo? Tama! Humingi ng paalam sa iyong kapatid na gagamitin mo ang kaniyang laruan. May isa pa akong kwento na tutukoy sa inyong emosyon. Isinulat muli ni Judge Len de la Cruz at ang title ay Mahilig Manood si Buboy ng Nakakatakot na Palabas. Mahilig manood ng mga nakakatakot na palabas si Buboy. Isang gabi, nanaginip siya na tumatakbo dahil hinahabol siya ng isang nakakatakot na nilalang. Takot na takot si Buboy dahil papalapit na ng papalapit ang halimaw sa kanya. Sumigaw at humingi ng saklolo si Buboy, pero walang nakakarinig sa kanya. Maya-maya ay ginising siya ng kaniyang ama dahil siya ay sumisigaw habang natutulog. Anak! Anak! Gising na! Bakit ka sumisigaw? Ay, panaginip lang pala. Ang sambit niya pagkagising. Nagpasalamat at niyakap ni Buboy ang kaniyang ama. Tatay, magmula ngayon, hindi na ako manunood ng mga nakakatakot na palabas. Ano ang madalas na panoorin ni Buboy? Tama! Mga palabas na nakakatakot. Ano daw ang naramdaman ni Buboy nung hinahabol siya? Kung ang sagot mo ay takot, ikaw ay tama! Bakit daw natatakot si Buboy? Naalala niyo ba yung kwento? Bakit daw natatakot si Buboy? Tama. Kung ang sagot mo ay dahil hinahabol siya ng mga nakakatakot na nilalang, yon ang sagot. Kaya siya natatakot dun sa panaginip niya, hinahabol daw siya ng mga nakakatakot na nilalang o na mga character. May tanong ako sa inyo. Dapat ba na kayo ng mga maliliit na bata ay nanonood ng nakakatakot na palabas?
Kung ang sagot mo ay hindi po, bakit kaya? O ito, makinig kang mabuti ha. Hindi dapat nanonood ang bata ng mga nakakatakot na palabas. Dahil ang artificial fear o takot bunsod ng panonood ng mga palabas na hindi naman totoo pero nakakatakot ay nakakapag-develop ng emosyon ng bata. Sa apat na kwento na inyong narinig, ano ba yung mga emosyon na natutunan natin? Doon sa birthday, syempre merong tuwa. Doon sa mga kaibigan na pinag-uusapan, yung isang kaibigan sa likuran niya tapos hindi siya kasali, anong naramdaman? Lungkot. Dun sa isang kwento na magkapatid sila tapos yung kapatid niya pinaglaruan yung manika niya nang hindi nagpaalam sa kanya. Anong emosyon? Galit. At yung panghuli, yung kay Bert, yung mahilig siyang manood ng mga palabas na nakakatakot. Anong emosyon yon? Tama. Takot. Kapag masaya ang pangyayari, kagaya ng birthday mo o kaya Pasko, ang mararamdaman ay tuwa. Kapag nakakita ka ng ahas o mga pangyayaring nakapagbibigay sa iyo ng kaba o nanlalamig ang iyong kamay, bumibilis ang tibok ng iyong puso, ang tawag dyan ay takot. Lungkot. Ito naman yung nararamdaman ng maraming bata ngayon kasi hindi sila makalabas ng bahay, hindi makapasok sa school, hindi makita si Teacher Jo. Hindi. Yung ibang mga teacher ninyo sa school, hindi nyo makita. Nalulungkot kayo. Pero may online naman. Merong e-eskwela, online paaralan para sa inyo, para sa mga bulilit ng tahanan. Ginagawa namin ito para kayo ay sumaya at malabanan ang lungkot. And lastly, galit. Kapag merong mga bagay na ginagawa na labag sa inyong loob. Halimbawa na lang yung kwento kanina, no, na nilalaruan yung laruan mo tapos hindi nagpaalam sa'yo. O lalabanan natin yung galit na yun, ha. Dapat magiging mapagbigay tayong mga bata. So, meron tayong tuwa, takot, galit, at lungkot. Pero higit sa lahat, ang pinakamainam na nararamdaman ng bawat bata, lalong-lalo na ngayong panahon ng krisis, ngayong panahon ng pandemya, tuwa o galak. Yung galak na galing sa Diyos. Ito yung tuwa na kahit na ano man ang sitwasyon ng buhay ninyo, may sakit, may maayos na pangangatawan, maraming pagkain, konting pagkain, may trabaho ang iyong mga magulang, walang trabaho, may COVID-19 o normal ang sitwasyon, mananatili kang may tuwa dahil kay Kristo. Paalaala nga sa atin sa mga awit 94 verse 19, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Si Hesukristo ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa kabila ng bawat paghihirap. Kaya dapat lagi tayong may ngiti. Ako si Teacher Jo dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello kids! Welcome sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Coach Miko, ang makakasama ninyong umawit dito sa e-eskwela. Narinig niyo na ba ang e-eskwela theme song? Tara, samahan ninyo akong aralin ito
kasama natin si Kuya Josh on the piano. Let's go! Okay, part 1, line 1. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Kayo naman! Very good! Line 2. Halina, halina, matuto sa eskwela, singing at matematika. Your turn! Good job! Ngayon, kantahin natin ang line 1 and 2. Ready? Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Very good! Ngayon, magpunta tayo sa part 2, line 1. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharaptan. Your turn! Next line. Kulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Naman. Very good. Next line. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Next line. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Very good! Let's sing the entire part 2. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharapan, makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Very good! Ngayon, alam na natin ang Eskwela theme song. Let's sing it from the top! Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya.
umawit dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Thanks, Kuya Josh! Ako ulit si Coach Miko at hanggang sa muling pag-aawitan. Paalam! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Sabi ni Mami, dito lang kami sa bahay para hindi makavirus. Pray lang. Gusto ko na pong pumasok sa school. Sana lahat ng mga tao makasunod sa quarantine para makalaro at makalabas na kami. Matagal ko nang hindi nakikita ang daddy kong nurse. Pero sabi niya, dito lang po ako sa bahay kami ng mami ko at ng mga kapatid ko. Para virus free kami. I love you, Daddy. I miss you. Sana makabalik ka na ulit kapag wala ng virus. Daddy, I love you. Sana pakinggan niyo po kami. Sana pakinggan niyo po kami. Pakinggan ang tinig ng mga bata. Sila ang pag-asa ng bayan. Kung hindi kinakailangan, manatiling sa tahanan. Paalalang hatid ng inyong FEBC Radyo TV. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo para sa ating online lesson ngayong araw na ito. Pero bago yan, pakiusap namin sa inyo, lambing namin sa inyo. Pwede bang i-like nyo naman ang ating YouTube channel, ang Exemplars Academy. Exemplars Academy kasi nandun lahat ng lesson natin. O kaya i-like mo ang ating Facebook page sa Exemplars Academy. Kumusta na kayo? Isang kaway naman dyan at isang malakas na hello kay Teacher Jo. Ayan, huwag titigil ang kaway. Yes, hello, hello. Bago tayo magsisimula, may konting exercise muna tayong gagawin. Nako, ready ba kayo sa exercise natin? Magsisimula tayo sa pinakamahirap. Mata. Okay, lahat ng mga mata tumingin sa akin. Lahat ng mga mata titingin sa kaliwa at titingin sa kanan. Teka, alam niyo na ba ang inyong kaliwa at kanan? Huwag kayong titingin sa akin pala. Titingin kayo sa nanay at tatay ninyo o dun sa mga kasama ninyo sa bahay. Tanungin niyo sila, alin po ba ang kaliwa at kanan? Kasi baka sa TV malito kayo. Magkaiba tayo ng perspective o ng view. So, para sa akin dito sa TV, ito yung aking kaliwa. Tanungin mo yung nanay at tatay mo nasaan ang iyong kaliwa o kanan. Lolo at lola, tanungin mo yung mga kasama mo sa bahay ngayon. Okay, alam mo na yung kaliwa? O, tanong mo naman kung nasan yung kanan. Kasi ito yung sa akin, yung kanan ko. Ngayong alam mo na ang kaliwa at ang kanan, mag-exercise na tayo. Ulit, mata. Yung mata mo ay titingin muna sa kanan. Susunod ay titingin sa kaliwa. Yan, ulitin natin. Ang mata titingin sa kanan, susunod sa kaliwa. Susunod na titingnan ay ang taas, susunod na titingin sa baba. Ang galing naman ng exercise ng mata ninyo. Very good. Next exercise ay ang tenga. Patalasin natin ang ating tenga. Tingnan natin. Snap. Marunong ba kayong mag-snap? O, pumitik. Snap your fingers to the right. O, pumitik sa kanan. Malinaw mo bang narinig? Very good kung malinaw mong narinig. Tingnan naman natin sa kaliwa. Snap your fingers to the left. Narinig mo ba? Pumitik sa kaliwa. Ba, may narinig ako, Teacher Jo. Very good. Okay, pangatlong exercise. Pumalakpak ng 3 ulit at sumigaw ng wow.
1, 2, 3, wow! O, kayo nga. Very good. O, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, wow! Ipadyak ang mga paa. Uunahin natin ang nasa kaliwa. Nasaan nga ba yung kaliwa? Ito yung kaliwa ni Teacher Jo. Ikaw, nasaan ang kaliwa mo? Okay, papadyak sa kaliwa. Susunod sa kanan. Papadyak sa kaliwa. At papadyak sa kanan. Mahusay! Mayroon akong ibabahagi sa inyong tula na ang pamagat ay mga bahagi ng katawan. 2 mata, 2 tenga, ilong na maganda. Sa mukha ko makikita. Mapupulang mga labi at ngiping mapuputi. Nagpapaganda ng ngiti. 2 kamay umiimbay. 2 paa humahakbang. Ano-ano daw yung mga bahagi ng katawan na nasa tula? Tama. May mata, may 2 tainga, may ilong na maganda, may mapupulang labi. Yung kay Teacher Jo, may lipstick kaya mapula. At ngiping mapuputi. Nagpapaganda ng ngiti. May 2 kamay umiimbay, may 2 paa humahakbang. Alam niyo ba yung laruang taguan? Ng mga bata pa kami, nilalaro ito, lalo na kapag maliwanag ang buwan. May mga bata, kapag maliwanag ang buwan, may isang batang taya at siya yung maghahanap dun sa lahat ng mga batang kasali. Kasi yung mga batang kasali, magtatago sila. At kapag nahuli ang kaibigan, sisigaw ng pong! Tapos yung pangalan niya. Kapag nahuli ang kaibigan, sisigaw ka ng pong! Tapos, sasabihin mo yung pangalan. At kapag naunahan ka naman, o ikaw yung taya, naunahan ka nung kaibigan mo, nung kalaro mo, ang sisigaw nila sa'yo ay, eat! Alam mo ba yon? Laro ang taguan? Pakinggan mo ang kwentong ito. Sabado ng hapon, naglaro ng taguan ang mga bata sa bakuran. Napiling taya si Ray. Tinakpan niya ang kaniyang mga mata at nagbilang. Nagtakbuhan ang mga bata at kanya-kanya silang tago. Tahimik ang paligid. Sumigaw ng, "Eat!" si Rhea. Naghanap si Ray. May narinig siyang umubo sa likod ng drum. At may narinig siyang pumalakpak ng mahina. May bumahing sa likod ng puno. Aching! Nalito si Ray. Sumilip siya sa likod ng puno. Naroon si Ana. "Pong! Huli ka!" ang sabi ni Ray. Sabay takbo pabalik sa lugar ng taya. At si Ana ang sumunod na taya. Masayang naglalaro ang mga bata. Naintindihan mo ba ang kwento tungkol sa taguan? Sa kwento, ano kaya ang mga bahagi ng katawan na ginamit mula sa pangungusap na ito? Nagtakbuhan ang mga bata. Nagtakbuhan ang mga bata. Ano kaya ang bahagi ng katawan na ginamit sa nagtakbuhan? Letter A, mata. Letter B, paa. Letter C, tenga. Letter A, mata. Letter B, paa. Letter C, tenga. Kung ang sagot mo ay letter B, paa, tama ang iyong sagot. May narinig siyang umubo. Ano kayang bahagi ng katawan ang ginamit sa may narinig siyang ubo na pangungusap? Letter A, mata. Letter B, paa. O letter C, tenga. Letter A,
mata? Letter B, paa? O letter C, tainga? Kung ang sagot mo ay tenga, tama. Sumilip siya sa likod ng puno. Sumilip siya sa likod ng puno. Anong bahagi ng katawan daw ang ginamit sa pangungusap na sumilip siya sa likod ng puno? Letter A, mata. Letter B, paa. Letter C, tenga. Kung ang sagot mo ay letter A, mata, tama ang iyong sagot. Pumalakpak siya ng mahina. Pumalakpak siya ng mahina. Ano kayang ginamit na bahagi ng katawan sa pagpalakpak? Letter A, mata. Letter B, kamay. O letter C, tenga? Letter A, mata. Letter B, kamay. O letter C, tenga? Kung ang sagot mo ay letter B, kamay, tama ang iyong sagot. Sumigaw siya ng it! Sumigaw siya ng it! Ano kayang bahagi ng katawan ang ginamit sa pagsigaw? Letter A, mata. Letter B, bibig. O letter C, tenga? Letter A, mata. Letter B, bibig. O letter C, tenga? Kung ang sagot mo ay letter B, bibig, ang iyong sagot ay tama. Sa laruang taguan, maraming mga bahagi ng katawan ang nagagamit. Paa, para sa mabilis na pagtakbo. Matalas na tainga, para sa paghanap sa mga kalaro. Kamay, para sa pagturo sa mga batang nahanap ng mga mata. At matang matalas, para sa pagtingin at paghanap sa mga nawawalang kalaro. At bibig, para sa pagsigaw either ng pong o ng it. Yan ang ilan sa mga bahagi ng katawan na ginagamit sa larong taguan. Alam nyo ba na ginagamit din ang paa para sa pagtakbo, paglakad, pagkandirit, at paghakbang? Saan nga ba ginagamit ang mga paa? Pagtakbo, paglakad, pagkandirit, at paghakbang. Ang kamay, saan naman ginagamit? Paghawak, pagkaway, paghila, pagkamot, pwede rin. Yan ang ilan sa mga gamit ng inyong mga kamay. Ginagamit naman ang tainga para sa pakikinig ng mga musika. Pakikinig sa mga turo ng mga teacher na nasa online o nasa TV, kagaya ng e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ginagamit naman ang mga mata para sa paghahanap, pagtingin, at pagbabasa. At syempre, panonood rin sa ating online paaralan dito sa e-eskwela. Tingnan nga natin kung mas natatandaan ninyo ang mga gamit ng ilang mga bahagi ng inyong mga katawan. Nakakakita ako ng rosas. Anong bahagi ng katawan ang ginamit sa nakakakita ako ng rosas? Letter A, mata. Letter B, ilong. Letter C, paa. Letter A, mata. Letter B, ilong. O letter C, paa. Kung ang sagot mo ay letter A, mata, tama. Mata ang ginagamit sa pagtingin.
O, nakakakita ako ng rosas, kaya mo nakita dahil mayroon kang mata. Naglalaba ang nanay. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa paglalaba? Letter A, mata. Letter B, ilong. O letter C, kamay. Letter A, mata. Letter B, ilong. O letter C, kamay. Kung ang sagot mo ay letter C, kamay, ikaw ay tama. Napangiti si Ana sa tuwa dahil sa masarap na cake. Napangiti si Ana sa tuwa dahil sa masarap na cake. Anong bahagi ng katawan ang napapangiti? Letter A, mata. Letter B, bibig. O letter C, paa. Kung ang sagot mo ay letter B, bibig, tama ang iyong sagot. Mabilis tumakbo si Dino. Mabilis tumakbo si Dino. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa pagtakbo? Letter A, paa. Letter B, bibig. O letter C, mata. Anong bahagi kaya ng katawan ang ginagamit sa pagtakbo? Letter A, paa. Letter B, bibig. O letter C, mata. Kung ang sagot mo ay letter A o paa, tama ang iyong sagot. Kumaway sa camera ang batang panalo. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa pagkaway? Kumaway sa camera ang batang panalo. Letter A, mata. Letter B, bibig. O letter C, kamay. Letter A, mata. Letter B, bibig. O letter C, kamay. Kung ang sagot mo ay letter C, kamay, ikaw ay kumaway dahil tama ka. Narinig ni Lino ang sigaw ni Inay. Narinig ni Lino ang sigaw ni Inay. Anong bahagi ng katawan ang ginamit sa pandinig? Narinig ni Lino ang sigaw ni Inay. Kung ang sagot mo ay letter A, mata. Letter B, tainga. O letter C, bibig. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa pandinig? Letter A, mata. Letter B, tenga. O letter C, bibig. Ang husay ng pagkakagawa ng bawat bahagi ng ating katawan, ano? Maliit man o malaki, may iba't ibang gamit ang mga ito. Kaya, sa lahat ng mga ito, wala kang dapat na ibang pasasalamatan kundi ang ating Diyos na siyang lumikha sa'yo, 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 at sa inyo, at sa akin. Paalala sa atin ng mga awit, 139 verse 13 o 139:13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Kaya magpasalamat tayo sa ating Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Ako si Teacher Jo, hanggang sa susunod nating pagsasama dito sa ating Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you! Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.